ito na naman mga kababayan. Oh, ito yung nag-viral no na contractor na nagpa-interview pa mga kababayan kay Julius Babaw. Oh, at kay Corina ba yun? Ewan natin kay yun. Oh. And then, ayun. Isa sa mga sumabit mga kababayan sa mga proyekto na kanyang pinaggagawa mga kababayan, substandard. Yung iba hindi natapos, pinalagan nga ni BBM mga kababayan, di ba? Ang tanong natin, bakit ganito ang mga obra nito mga kababayan, mga proyekto? Ayun pala, minaliit ang mga engineers mga kababayan, hindi pala siya engineer, and then, nagko-construct mga kababayan dahil nagle-learn daw siya by experience. Patingin-tingin lang siya sa mga mason, o mga construction worker, and then, nakuha na daw niya ang technique. Bookish daw ang mga engineer, pero sila, practical. Ay, Diyos ko, tingnan nyo ang resulta. Mga flood control, mga kababayan, ang daling masira. Ganun, pakinggan Parang nyo. nag-aaral ng engineering talaga dahil actual experience Hindi daw siya nag-aral ng engineering, dahil experience talaga lang daw. natutunan ko. Aba, natututo na ako sa mga foreman ko. Sa mga foreman na mga kababayan ha. Wala din niyang pinag-aralan sa engineering. Yung mata lang nila ang kanilang mga kababayan. Survey sa mata, survey sa Walang mga computation, walang mga factors dyan sa kukuhubay ang lupang iyan. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal. Paano paglatag ng bakal? Kung may bakal na nilagay. Paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Kawawa naman kayo mga engineer, magagaling pa ang foreman sa inyo. Kayo ang nag-aral, tapos eto mga foreman magagaling pa. Tapos siya nag-aral doon sa foreman mga kababayan. Mas magaling pa siya sa foreman. Ibig sabihin, mas magaling pa siya sa engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Talaga bookish pa. Computation. Kaya nga mayroong computation dahil nato-compute mo kung gaano katibay ang istruktura. Yan ang kulang sa inyo. Siguro nito mga kababayan, kung mayroon man silang engineer, baka for the sake na required lang sa batas, pero malamang hindi nila sinusunod ang ng engineer mga kababayan suggestion. Sila alam ko na lang na kailang ilagay ang bakal, computation. Alam niya. Lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, Actual execution. pati paglusot sa ilalim ng drainage, Kaya pala bumabara. Siya lang. mula sa lahat ng klase ng bagay, kaya naman diskartehan yan. Diskartihan. Para magkapera lang. Kung ganyan ka, yayaman mga kababayan dyan sa... hindi sa tamang paraan. Hindi na ito tamang paraan mga kababayan. Contractor ka. Nakasalalay sa iyo ang buhay ng ating kababayan dahil mga flood control tinitipid mo. Hindi ka sumusunod sa tamang specification dahil yung gusto mo na sa foreman mo lang natutunan, wag na sa engineer. Anong purpose ng interview ito? Para siraan ang mga engineer? Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. Ayun mga kababayan, isang baha lang, sira. So, babasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Sa foreman natuto. Doon siya natuto sa kabalastugan mga kababayan ginagawa. Eto mga kababayan, di ba? Yun, mas magaling pa daw sila sa engineer, foreman, dahil alam nila natutunan daw nila by experience. Eto ang President resulta. Marcos will summon St. Timothy Construction St. Timothy, na sila ang may-ari mga kababayan. Eto sila. to explain why a flood control structure in Bulacan remains incomplete Incomplete. Yan ang discarding sinasabi mo. Incomplete. Ang problema pa dyan mga kababayan sa papers, complete. over 2 years since its expected completion date. Marcos visited the river protection structure along Barangay Bulusan in Kalumpit, Bulacan, following complaints that the 96 billion peso project Grabe. remains Billion mga kababayan na nasa top 3 ata ang nakuha nitong proyekto all over the world. Billions and billions of pesos. unfinished. No, nakaka-frustrate lang mga kababayan dahil mayaman na Yumaman dahil nag-focus dyan sa kanilang trabaho mga kababayan. And the foundation seems to be substandard. Substandard, Substandard. Yan ang sabi ng foreman mo? Na dyan isuksok ang bakal? Substandard. Foreman kasi ang tinatanungan siguro nun. President called out the contractor, demanding answers. St. Timothy Construction Sumagot na, BBM, sumagot na. Mas magaling pa daw ang mga foreman kaysa sa mga engineer dahil ang engineer bookish lang pero walang actual na execution. ranked third in the list of contractors that got the most number of flood control projects from the Department of Public Works and Highways in the last 3 years.
Other officials, including the mayor of Iloilo City, Ano kaya nakain nila mga kababayan, no? Na nagpa-interview pa sila sa media para ma-flex ang kanilang kayamanan, mga kababayan. Tapos, ayun, tamang-tama, pumutok itong issue ng flood control na mga kontraktor, mga kababayan, substandard at ghost project. Natamaan sila sa pool. Kakandara pa naman sila ngayon. And then, pati ang kanilang mga sasakyan, 40 daw mga kababayan. At mayroon pa yung Rolls Royce. Around, ano yung mga presyo ng Rolls Royce mga kababayan? $500,000 ha? Katumbas yan sa around mga almost 30 million siguro mga kababayan. Kung sa Amerika bibilhin o sa ibang bansa. Pero, magbabayad pa sila ng mga, mga kababayan na charges pa deliver dito. Isa lang yun sa mga mamahalin nilang sasakyan. Ang nagustuhan lang, payong. Dahil may payong daw na kasali mga kababayan. Wow. have also flagged the company's projects as either incomplete or poorly built. ABS-CBN News. Isa lang ito ha, hindi natin i-crucify ito mag-isa mga kababayan. Marami pa sila. At ang mas malaki pa dyang issue mga kababayan, sino yung mga nabibigyan ng mga komisyon mga kababayan na mga politician? Malamang sa malamang, mga buhaya din yan dyan sa kanilang lugar. At hindi lang sa project mga kababayan na sa flood dahil buong bansa, lahat ng mga structure mga kababayan na ginagawa ng DPWH, malamang sa malamang mayroon niyang mga cut ng mga kongresistang yan. Galing sa paborito nilang mga daanan mga kababayan na madaling masira, lubak-lubak agad. Yung mga eskwelahan, government na mga buildings, DPWH, dadaan yan sa kanila mga kababayan. Diyos ko, kawawang Has been Pilipinas. repeatedly trying to get the side of Pacifico Discaya, one of the owners of No, Diskaya. St. Timothy, but he has yet to issue a statement. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. O, ginawang instrument. Dinamay pa si Lord, mga kababayan. Dinamay pa si Lord. Na kasi sobrang, pati kami na-overwhelm sa nangyayari Kagaya ng mga flood control ng mga substandard na overwhelmed. sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, Yung kayamanan ninyo ngayon, sobra-sobra na yan. Bakit hindi nyo na lang ayusin itong inyong trabaho? Eto na lang ha. Kung sino kayo, mga contractor kayo, ikanta nyo na lang yung mga nanghuhut-hut sa inyong mga politician. Damay-damay na. Huwag kayong papayag na kayo lang ang gilitan ng liig. Ikanta nyo. Malalim ito mga kababayan, malalim ito. Sino ang binibigyan? Sino ang tumatanggap doon sa DPWH? At kahit sino, lalong-lalo na yung kongresista. Sino yung mga tumatanggap para makalusot kayo sa inyong kabalastugan dyan? makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Siyam pala na kumpanya ng mga Diskaya nakasungkit umano ng bilyones na Billions mga kababayan, kontrata para sa flood control project. Aabot sa halos 31.6 billion pesos 31.6 billion. Billion mga kababayan ha. Billion. ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Parang yun yung feeling namin, good karma. Parang ganon. Ayun ngayon. Bad karma na. Diba, kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Yan talaga mga kababayan. Kung ayaw nilang ibalik, sige, tapusin nyo ang construction. O di ba kaya, ayusin nyo. Para hindi naman masayang mga kababayan dahil kapag, sige, kulong kung kulong. Then anong nangyayari na sa perang bilyon-bilyon? Wala na. Wala nang mangyayari mga kababayan, tiway na lang. Kagaya ng sinabi ni BBM na aside na habulin mga kababayan yung perang nasayang. Ang sabi ni BBM, pupunduhan na naman natin ito. Sa halip daw na 240 million mga kababayan, another 240 million. Ha? Yan ang step mo BBM. Habulin mo ang kontraktor na gumawa ng kabalastugan dyan. Paayos mo sa kanila, ipatapos mo. Pagkakaroon pa naman ng second, mga kababayan, budgeting. Tapos mayroon na naman kikita dyan. Ay nako, redundant mga kababayan. Ang redundant din ang kurakutan. Ibalik po ninyo. Yun. Yan talaga. Yun ang siguro.